Sa mabilis na mundo ng cryptocurrency, hindi mo pwedeng baliwalain kapag may coin na biglang nag-surge pataas. At sa video na ito ay ang pag-uusapan po natin ay walang iba kundi si Pi Network. Yan sapagkat umangat po siya ng halos 12.81% sa loob lamang ng nakalipas na 24 oras. Mula po sa humigit kumulang na presyong 0.60 ay umakyat siya sa 0.68. At ayon po sa mga analyst, mukhang papalapit na po tayo sa sikat na $1 milestone na matagal nang inaasam ng Pi community. Pero ang tanong ng marami, bakit nga ba biglang umarangkada itong si Picoin? Ano ang dahilan ng pagtaas ng kanyang presyo? At totoo ba na kaya niyang abutin ang presyong $1 sa mga susunod na araw? Kaya sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga dahilan kung bakit nagiging bullish itong si Picoin, ang mga balitang nakakaapekto sa galaw niya, at syempre kung ano ang epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors or trader ni Picoin. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, at simulan po natin sa katanungan kung bakit biglang tumaas ang presyo ni Pi Network. Ayan, meron na rin po kasi tayong content kanina rito kay Pi Network. At marami akong nababasa na comment kanina na nabasag na yung resistance. Ayan, yung resistance na pinag-usapan natin kanina. Kaya ayan, ayon po sa pinakahuling datos, tumaas po ng 12.81% si Pi Network sa loob ng 24 oras. Sa loob din ng isang linggo ay makikita natin ang 4.95% na pagtaas nito. Ang ganitong movement sa presyo ay nagpapakita ng lakas ng loob ng mga buyers. Kung titingnan po natin ang chart, mapapansin natin na tumataas ang presyo sa pattern na tinatawag na higher highs. Yan, meron po tayong chart dito. Ayan. Ibig sabihin po nito ay patuloy na tinatangkang abutin ni Picoin ang mas mataas na presyo kada araw. Bukod dito ay malaki rin ang volume ng trading na nagpapahiwatig na maraming bumibili at aktibo ang market. Sa simpleng salita, maraming naniniwala ngayon na may pag-asa si Pi Network na tumaas pa lalo. Ngayon ay ano po ang papel ng utility sa pagtaas ng presyo ni Picoin? Isa po sa mga pinaka-importanting aspeto sa pagtaas ng value ng isang crypto ay ang tinatawag na utility, kung saan mo magagamit ang coin sa tunay na buhay. Kaya yan po ang utility. At dito po nagsisimula ang malaking pagbabago para kay Picoin. Una, may isa pong kumpanya sa South Korea na nagsimula na pong tumanggap ng Picoin bilang pambayad. Ayan, isa po itong malaking hakbang patungo sa mass adoption. Pangalawa, dumami po ang vendors sa PiFest 2025. Ayon po sa ulat, ay libo-libong bagong negosyante ang sumali at tumatanggap na ngayon ng Picoin. Yan, pangatlo ay pumasok na rin si Picoin sa US real estate market. Oo, tama ang narinig ninyo. Ang kumpanyang Zito Realty LLC ay tumatanggap na ngayon ng Picoin bilang pambayad sa mga property. Si James Zito mismo ang nag-announce nito. Isang malaking hakbang po ito dahil kung ganitong klase ng negosyo ang bukas kay Pi Network, mas lalawak pa ang gamit nito sa iba't ibang aspeto ng buhay. Ayan. Ngayon ay dito po tayo sa pinakamalaking tanong dito kung totoo bang malapit na ang breakout papunta sa presyong $1. Yan, maraming nagsasabi ngayon na posibleng umabot itong si Picoin sa presyong $1. Pero ano ba ang basihan nito?
Una, ayon po sa mga technical indicators, matibay ang pinapakitang galaw ni Picoin. Ayon po sa ADX o Average Directional Index, nasa 62.02 ang reading nito. Ibig sabihin ay malakas po ang current trend at hawak ito ng mga bulls o mga buyers. Ayan, yan po yung ADX natin dito sa chart ay yan po yung nandito sa pinakaibaba. Yung kulay red na line chart. Ayan. Pangalawa ay yung RSI or ang Relative Strength Index. At ito po ay nasa 72.50. Ayan, yung RSI natin dito sa chart ay nasa ibabaw ng ADX na indicator. Ayan, ang ibig sabihin po nito ay medyo overbought na itong si Picoin. Pero hindi pa ito nangangahulugan na babagsak agad siya. Ang ibig sabihin lang nito ay malaki po ang demand at posibleng magpahinga saglit bago muling umakyat. Sa ngayon ay tinatansyang maabot ni Picoin ang presyong 0.72 hanggang 0.75 at kapag nabasag niya ang resistance na ito, posibleng lumipad siya hanggang sa presyong 0.90 o tuluyang maabot ang inaasam na $1 breakout. Yan. Sunod ay may epekto ba ang global news sa galaw ng presyo ni Picoin? Ayan. Oo, meron. Ayon po sa ilang analyst, ang announcement ni Pangulong Donald Trump tungkol po sa delay ng tariff ay nakatulong sa bullish mood sa buong crypto market. Sa loob po ng 90 days ay ipagpapaliban daw muna ang tariff para magnegosasyon. Nagbigay po ito ng kumpiyansa sa maraming investors. Bagamat hindi direktang konektado si Picoin sa negosasyon ng US sa Vietnam o Japan, ang positibong market sentiment ay nakakaapekto pa rin sa buong crypto ecosystem. Kaya hindi po malayong isa rin ito sa mga rason kung bakit biglang umangat si Picoin. Ngayon ay may mga problema rin ba itong si Pi Network? Kahit bullish po ang galaw ni Picoin, hindi ibig sabihin na perpekto na ang lahat or maayos na ang lahat. Marami pa ring community members ang hindi kontento sa pamamalakad ng Picore team. Isa sa mga pangunahing hinaing ay ang bagal ng mainnet migration at ang kakulangan sa transparency lalo na sa token unlocking at decentralization. Kung gusto talagang makamit ni Picoin ang global adoption at tiwala ng mga investors, kailangan po nilang ayusin ang komunikasyon at magpakita ng konkreto at malinaw na plano. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader at investor ni Picoin. Ayan. Para sa atin ay malaki po ang posibilidad na makinabang tayo sa pag-angat ni Picoin. Una, marami po sa atin ang matagal nang nagmimina ng Picoin sa ating mga cellphone. At hinihintay na lang natin ang tamang panahon para ito ay ma-convert sa tunay na halaga. Kung magtutuloy-tuloy po ang pagtaas ng presyo, ang matagal po nating paghihintay ay posibleng magbunga ng malaking kita. Pangalawa, kung mas marami pang negosyo dito sa Asia at saka Southeast Asia ang tatanggap ng Picoin, posibleng magkaroon tayo ng mas maraming gamit nito sa araw-araw, katulad po ng pambayad sa produkto, serbisyo o maging sa real estate gaya ng ginagawa ngayon sa US. Pero syempre, kailangan pa rin nating maging maingat. Huwag tayong basta-basta bumili sa hype. Laging gawin natin ang ating sariling research. Tutukan natin ang galaw ng Picore team, lalo na kung sila ba ay nakikinig sa feedback ng community or hindi. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman po tungkol dito ay nakakatuwang makita na unti-unting binibigyang buhay ni Pi Network ang pangarap nitong maging currency
of the people. Hindi lang ito upgrade ng app, kundi isa itong philosophical move na nagsasabing ang blockchain at saka crypto ay para sa lahat at hindi lang para sa may internet o may pera. Pero kailangan pa rin nating maging realistic. Ang presyo ng isang coin ay hindi lang dapat nakabase sa hype, kundi sa solid na utility, adoption at saka transparency. Kung magpapatuloy po ang ganitong momentum at kung aayusin po ng PiCore team ang kanilang mga kakulangan, walang imposible sa $1 breakout ni PiCoin. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.